Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Update. Babuyan sa Manila, Quirino Province, sarado na pero mabaho pa rin. Nagpakilalang manager ng Honda, tibay ng sikmura. Sa loob pa ng kumpanya isinagawa ang modus. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Lagi po namin sinasabi kapag inumpisahan na po ng pambansang sumbungan o Bitag Help Desk, abay tatapusin po namin yan. Hindi po kami puro salita. Kapag sinabi namin pupuntahan namin, talagang pupuntahan naman namin kahit saang lupa-lupayo ng bansa. Maabot po namin yan. Pagkapag pinangako po namin, sinasabi namin dahil kayo makapangyarihan sa lugar at sabi ninyo, untouchable kayo, gigibain at gigibain namin kayo. Well, ilalagay pa namin kayo sa tama. Lalo-lalo na sa mga probinsya na akala ninyo kung sino kayo. Kapag kayo po'y nabitag sa pamamagitan po ng pambansang sumbungan at nareklamo po kayo, bibigyan po namin kayo ng mahalagang bagay na kung saan karapatan na marinig. Pero kung ayaw nyo gabitin yan at talagang hambog ba kayo, abay, teka muna. Tulad po nito, natatandaan niyo po ba? Yung mabahong babuyan sa Quirino. Ano nangyari? Bago po natin balikan, kasama ko po rito ang dalawang, eto ho, yung si Vice President for External Affairs ng Bitag Media, si Charm Mateo, kasama po. And then si Apple Meneses. Ayan po yan, Executive Director po siya ng non-government organization of Bitag Mo Incorporated, which is IBMI NGO. Ngayon, babatiin muna, good morning sa inyong dalawa. Morning, Boss Ben. Good morning, Boss. All right. Thank you for having us here. Well, importante malaman nila na ang Bitag hindi nag-iisa. Iba po yung pambansang sumbungan, iba naman po yung Bitag Next Generation Investigative, iba naman po yung aming IBMI NGO. Yan po talagang tumatayo at pinupuntahan, ilalaban po kayo. Ngayon, bago ang lahat, matatandaan nyo, talagang nag-effort tayo para puntahan ito na sa sinasabing sila raw ay kilala, well-entrenched. Well, sinasabi pa nila, sila raw ay untouchable dahil angka ng politika ng mga politiko roon. Isa lang ating sasabihin siguro para malaman ng tao, nilipad po namin, nag-effort po kami. So, pasalitain po natin. So, kasama po natin yung NGO muna natin para makita niyo po kung paano po kami magtrabaho. Ang non-government organization po, isa pong IBMI NGO, si Apple Meneses. Lahat po niya sinusuri namin kung saan mali. Lalo-lalo na kapag kayo nasa serbisyo ng gobyerno. Kung saan mali ang sistema, okay, Apple, begin. Sabihin mo sa kanila. Yes, opo. Meron po kasing clamor ng mga residente po doon, malapit doon sa may babuyan, which is the Golda Farm. It's no longer a secret kasi nagkaroon na po tayo ng maraming investigation regarding po doon sa problema sa waste management and also doon sa talagang sumisingaw na amoy ng mga dumi ng mga hayop doon o ng baboy doon po sa piggery. So, matagal na po ito for 14 years. It's been 3 administrations already at hindi pa rin po nare-resolba. Tulad nga po ng binanggit nyo kanina, Sir Ben, na apparently, they are politically connected and well-known in the province. So, yun yung posibleng naging problema kaya nagkaroon ng jurisdictional conflict. Ayun. But anyway, we're happy. And also, the province itself, lalong-lalo na po yung Vice Governor, on behalf of the Governor, na masaya sila at naresolba po yung 14 years, it's more than a decade-long problem in Madela, Quirino Province. Ayan, okay. Kasama po rin natin si Charm Mateo. Siya po yung external VP namin pagdating ho sa mga bagay na kapareho nito. And also pagdating sa mga, doon po, working with our legal mga consultant po natin. Charm, what do you think? Yun nga, sir, with the 11-man team, kasama natin ng Bitag Investigative din, team, we went there para ipakita sa kanila na seryoso tayo. Tayo naman pong unang nanawagan ng pansin na mag-intervene ang Kapitolyo. So, through sa sangguniang panlalawigan, agad nga po nilang ikinasa yung tinatawag na public hearing para once and for all alamin kung ano yung nagprolong dun sa pahirap ng mga residente. It's supposed to be, sabi nga ni Vice Governor Jojo, na siyang nag-preside nung public hearing, bakit kailangan pang umabot sa Bitag? Bakit hindi pa sinolusyonan sa lokal pa lamang? At nakakapagtaka din ng DNR-EMB Region 2 ay itinuturo pabalik yung pagbibigay ng sanction doon sa inirereklamo piggery. Samantalang ang LGU ng Madela, itinuturo din pabalik sa DNR-EMB Region 2 dahil doon sa sinasabi na
environmental compliance certificate na ginawang shield nung inireklamong babuyan. Lahat po yan, sinasabi ho namin, kapag sinabi ng gigibain namin kayo, hindi kami nagmamayabang. Pero bago ang lahat, para makaintindihan niyo po, kapag ang isang komunidad na piperwisyo na po sa tagal ng panahon, sobrang baho, ito po'y panganib na sa kalusugan ng mga tao sa komunidad. Lalo-lalo na pag ang babuyan mo, hindi na po ordinaryo, hindi po backyard. Maintindihan po natin pag backyard. Kapag medyo malaki ka na, abay, teka muna, may responsibilidad ka na. At lahat po ng mga lisensya dapat gawin mo, pero ito nagmamatigas. Pero bago ang lahat, lumapit po sa amin itong mga residente, kawawa naman, 14 years, nagtiis po sila. At lahat po yan, pagtitiis nila, abay, teka muna, parang the last resort po kami. Kasi ilang presidenteng nakaraan, dito po ang ginawa namin. Pero bago para maintindihan ninyo, ano? Ito po yung diskusyon na ayaw pa rin kumilos ng DNR-EMB ng Region 2. Dito po nangyari. Balikan po natin para maintindihan ninyo. Panoorin. Ma'am, may problema po tayo rito na parang nahihirapan daw ata ang mayor ninyo dahil sinasabi niya, ito dahil ECC, national na raw to, mayroon ng relocation to, pero tuloy pa rin ang mabahong baboy na to, puro pambababoy yata sa mga residente. Ano masasabi niyo, ma'am? Actually, sir, tuloy naman, yes po, totoong meron po siyang na-issue environmental compliance. Ano pong ginawa ninyo? Sir, nung dumating mga complaint, nagmo-monitor naman po tayo. Ma'am, nagmo-monitor nga kayo. What I need is, ano bang ginawa ninyo para sa mga residente? Action! Hindi puro paliwanag. Nung mga inspection po natin, na-check naman po kasi na... Ma'am, hindi kayo Ma'am, sandali muna, no? Hindi na, para babalik na naman tayo eh. Tapos na tayo rin eh. Nag-inspection kayo, hindi nga kayo pinapasok. Pati yung lokal na pamahalaan, lumalaban natin yung lintik na nagmayari ng Golda Farm sa inyo eh. Yes po. Sir, pamention ko lang na kapag issue na tayo kaagad na notice of violation, ang kinuna na How many times would you have to issue a notice of violation na binigyan na sila ng relocation dyan? 2023 pa. 3 taon na nakalilipas, wala pang ginagagawa. Hindi ba national kayo? Sir, ganito sir. Kasi diba yung issue kasi, issue dyan is foul odor. Sir, ang ano dyan, actually naman, ang may kumaga devolve function kasi ng form ng nuisance sa LGU. So kaya nga po siya napag-issue na ng Ma'am, yes. relocation, sir. Binigyan niyo ba, ma'am? Sandali. Nasa level na po sila. Sir. Ma'am, binigyan niyo ba ito ng ECC ng violation? Yes po. Nakailang violation ang in-issue ninyo? Ang inaano ko sir, nag-issue na may violation from their parang... Ilan po ang violation na issue ninyo, ma'am? Naka-3 Natatlo na, wala pa rin kinagagawa. Lintik naman to. Hindi pala sir, sorry, 2 lang po. O dalawa. Sorry po. Yes So po, gusto sorry. mo may pangatlo pa? Hindi na po. Kaya from there, ito para magiging ground. Kung... Kailan po kayo nag-issue ng unang violation, ma'am? Sagutin mo ako, huwag ka na magpaliwanag. Answer me. Nag-issue Answerable pa ba yes or no? NOV. Kailan? Nung 2025, then nagkaroon ng another, parang nung pumunta sa... 2025 first violation. Next. Yes po. Ito na, nag-issue na tayo ngayon nung June. Itong June po, nag-issue Itong na June tayo. nag-issue kayo ng 2026, tama? Yes po, yes 1 po. year But after, partly- wala pa rin nagagawa. So ano pa bang gusto ninyo? Hindi sir, kasi from there, para Juke sir, ina-observe naman natin yung due process. Makinig ka na lang. Opo, Nataranta yes ka po. na. Hindi na sir, para mabigyan naman sila ng due process. Kasi Sandali! part naman Can you po, call that a sir. due process? Holy Opo. cow! Hindi sir, kasi... Ano sir, bang, makinig ka, no? ang ano naman Makinig ka. natin, sir. I want you to Opo. listen. Yes, galit Yes, na sir, ako. yes, I want you to listen. You're a public servant. You Yes, belong, sir, yes. you're Director of Environment Management Bureau, Region 2. Pag hindi ka nakakuha ng aksyon na parang binabastos na kayo ng Golda Farm, what comes next? Sir, ganito yun. Pwede mag-explain. Na-issue ang ECC kasi that time, sir, inalaw siya dyan hindi ano lang ako, kasi inalaw kasi ng LGU dahil agro-industrial sila. Ngayon, ng land use nila. So, kaya naman na-issue ng ECC dahil complying siya before sa zoning. Yun po, yung issue ng odor, kung default function, so ano na talaga, this LGU na po kung i-apply nila para ng sanitation code po. Tapos ka na? Pero, yes, sir. Pwede na ako magpaliwanag? Sorry, sir. Ito yung sasabihin ko sa iyo. Yes, sir. Di ko alam kung ano ang process. Yes, sir. Ma'am, listen. Yes, sir.
It is not what you know, it's a question of what you can do with what you know. Puro ka paliwanag. Hindi mahalaga sa akin yung paliwanag mo kung paano mo ginagampanan ng trabaho mo. Inutil pa rin ang inyong departamento. Bakit? Wala pa rin kayo nagagawa. Tapos, walang pumupuna sa inyo, may isang bitag, hindi tulfo, bitag. Bibitagin ko kayo. Una sa lahat, nakita mo naman violation. First violation, 2025. Second violation, June 2026. Alam ng LGU under sanitation sa loob, hindi kayo nararespeto. Hindi ka ba lumapit sa inyong DNR at saka LGU nakipag-ugnayan, gobyerno sa gobyerno? Government, makinig ka, Yes, government po. to government, para na sa ganon, yung LGU, wala na sa mayor, yung gobernador na ngayon, ang pwedeng lumapit dyan, magkaroon ng public hearing, ipatawag yung sinasabing mga nasa, ito'y sanggunian, panlalawigan, ipatawag si mayor, ipatawag kayo, to solve the problem, we use DNR and LGU na. Wala na sa'yo. Puro ka paliwanag eh. Sir, sir. Oo. Lali, lolo. Sige ka na lang paliwanag. Lintik naman to, ma'am. Ako naawa ko. Nagtuturuan kayo. Makinig ka. National ka. Who's subservient? National law or local laws? National. Okay. Nasaan ka nakaupo? Nasaan ka? Lokal ka or national? National. Okay. Now, shut up and just simply follow what I'm saying. Babalikan kita sa susunod na araw. Kikilos kami ngayon. Tandaan, kaya kong tumawag, bumisita sa Department Secretary para ipatawag yun at kaya ko rin tawagin ng gobernador, ang DILG, para gawin to. Kasi naninilbihan kayo sa tao, wag kayo puro palusot, puro paliwanag. Bibitagin kita pag nagpalusot ka pa. Try me. Wala na akong comments. Wala ka ng comment. Shut up! Do your job, babalikan kita. Kasi kung hindi, pwede ka masampan ng kaso sa ombudsman. That is negligence. That is graft. Pwede kang may reklamo sa sinasabing, civil service. Because that, basically, you are not doing anything about it. You're a government official. So pwede sa civil service, pwede rin sa ombudsman. Sinubukan makipag-ugnayan ng Pambansang Sumbungan Help Desk sa may-ari ng Golda Farm Piggery pero hindi ito sumasagot. Anumang text, tawag, Pambansang Sumbungan Help Desk. Bakit? Ay, naku, siguro kinakabang. Yung mga singit nila nagpapapawis na. Magantay lang po muna kayo. May mga susunod na hakbang na po kaming gagawin. Kapag hindi, makikita niyo po kami sa lugar ninyo. Itaga niyo sa bato. Salamat sir sa pag-aaruga mo sa problema namin. Kaya kayo, makapangyarihan kayo. Okay, mga nandyan. Hindi kayo mga utos-utosan ng itong mga hinalal ninyo, inaprubahan ninyo maging mayor ninyo, gobernador ninyo. Hindi sila pwede maging boss-bossan dyan. Kaya tayo, niyayanig natin, binubulabog natin sila dahil sila ang nagtatrabaho para sa tao. Hindi yung mga tao manikluhod, luluhod sa kanila, humihingi ng parang awa doon sa perwisyong dinulot na sa inyo. Parang medyo natakot na kayo, pero kinakabahan yung isa si Lola doon, ang gumagano na sa puso niyo. Relax. Babalikan natin sila. Babalik kami sa inyo, ginawa namin muna, may part 3 to. Part 2 tayo, meron pang part 3. Hindi kami bibitiw. Okay? Asahan nyo, magtatrabaho kami ngayon. Okay? Diyan lang po kayo. Okay, tulad ng sinabi namin, liliparin namin. Pinuntahan po namin, but in the meantime, pag-usapan muna natin. Ito po, kasalukuyan, nagre-reklamo pa rin ang mga residente. Makinig ka, Divina Camarao! Ay, problema rito, mabaho pa rin. This time, mabaho, pero at the same time, ano bang problema rito para maintindihan natin? Una, kapag babuyan yan, kinakailangan may lisensya yan. Hindi lang sa munisipyo, lahat, etc. Hindi lang doon sa sanitation, but sa DOH yan sa local, health sanitation. And at the same time, hindi lang po dyan. Pati po yung sinasabi natin, yung DNR, pati yung DA. Ano yung DA? Diba? Okay, so explain to them in short para maintindihan. Sa ilalim ng DA, ewan natin kung talagang may kapangyarihan tong Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. Okay? Sige, ikaw. Yung mga piggery po na katulad ng pinuntahan natin kasi inamin naman nung may-ari na siya ay merong 400 pigs doon sa kanyang
facility that is considered already as commercial swine farm. Oh, 400 ba naman kabababoy yan? Sus, Mario, dami na yan, okay? Yes. So, ibig sabihin, dapat rehistrado siya at sinusunod niya yung mga pamantayan ng Bureau of Animal Industry sa ilalim po ng Department of Agriculture. However, during our investigation, meron namang sulat na reply letter sa atin ang Bureau of Animal Industry stating that hindi nakaregister Okay. ang Golda Farm Piggery as commercial swine farm sa kanilang ahensya. Patay. Doon pala nakita niyo na hindi po rehistrado sa Bureau of Animal Industry sa lalim po ng Department of Agriculture. Ngayon, pag titingnan po natin, di sa parting to, hindi dapat nag-ooperate. Kaya lang, ikaw naman, Apple, siguro. Nakita niyo naman siguro. Nung pumunta po kami, tingnan niyo po kung paano po yung trabaho namin dito kasi matigas talagang ulo. Untouchable pa naman eh. Mantalkin nyo, sasabihin nyo, kaya mga apektadong residente, alam ko, nagrereklamo pa kayo dyan. Pero bagay, no, nandito kami sa Manila ngayon, magreklamo kayo ngayon dito dyan, yung inutil na mayor siguro ninyo, yung Mayor Tolentino ninyo dyan, na kung saan makikita nyo mamaya, at saka yung may-ari matigas ang ulo, sing tigas ng bato. Oh, ikaw, i-oversight mo, Apple. O, nakita mo. Yes. O, sige. Opo. Well, actually, yun nga po yung narrative nung may-ari nung Golda Farm, no? The irony is that sinasabi niya lagi na kumpleto siya ng permit, pero mismong business permit na kukunin dun sa LGU ay wala siya. At she's only capitalizing on the ECC na conditional na ipaniuliwanag po ng EMB during the public hearing. Actually, just to share konting lang po experience doon, we had the first-hand experience dun po sa Babuyan. Kaya naawa po tayo dun sa mga residente pa rin ngayon na sinasabi masakit na yung dibdib, masakit na yung ulo na nakakaamoy nung mga dumi ng baboy. Kasi nung nandun po tayo mismo, sumingaw nung konting ulan lang, talagang masakit naman talaga sa dibdib tsaka sa ulo. How much more these people na 14 years na nagtitiis ng ganong amoy doon. On the matter naman po ng oversight, of course, we wanna check no po kung bakit hindi yung pangil ng pagpapatupad ng batas ng local and also the DENR kung hanggang ngayon ay nag-ooperate pa rin sila. The last time that we checked with the LGU, that was last week, nag-issue na po sila ng depopulation order and they have to close the establishment or the facility itself and they have to relocate at meron po silang 6 to 12 months time given to them na maisakatuparan po yun. Yun po yung sisilipin po natin. Now, kung hindi po yun talaga matutupad, ibig sabihin, there is some sort of, cover up maybe, or bakit hindi ganon nila ma-implement yung mga batas na dapat ay noon pa in-implement doon sa Golda Farm. Ito yung sinasabi natin dito. Alam to ni Ms. Mateo, si Charm, kasi there's always a conflict with the national law and the local law. May devolution tayo. Ito take it away. Ikaw. Yun po yung tinatawag natin na jurisdiction conflict, sabi nga nila, na isa sa mga dahilan kung bakit humaba yung paghihirap ng mga residente, kung bakit since 2012, nagrereklamo na sila, pero 2026 na, wala pang resolution o wala pang action doon sa kanilang reklamo. Dahil ang nangyayari, ang sangguniang Sangguniang Bayan, which is yung local government ng Madela, yung munisipyo ng Madela, ay gagawa ng aksyon, tatanggalin ng business permit, kakanselahin ng health and sanitation permit. However, the Golda Piggery, ang kanilang pinanghawakan, teka lang, may ECC pa ako na this is a national permit. O bakit ako hihinto? Hindi naman kinakansela ng national ang aking ECC. So, samantalang ang ECC naman, ang sinasabi kanina, dun po sa interview with Engineer Divina Camaro, na hindi namin jurisdiction ng magpasara eh. It's the LGU. Kaya ang mga residente lumapit na sa atin sa bitag at tayo na po ang gumawa ng paraan para masolusyonan itong problema. Alright. Ito. Kung anong sasabihin, may sasabihin pa ako. Natataka ba ako? Wala yung co-host ko. May tinatrabaho. Si Carl, the next generation. Tayo po'y magbabalik. Tututok man po kayo, no? Medyo ito na po yung pinalakas, pinalawak na nag-iisang pambansang sumbungan, walang katapat, walang katulad. Magbabalik. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut Right.
Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our BTAG app now. Pambansang Sumbungan, BTAG Help Desk. Okay, nagbabalik ho. Nag-iisang pambansang sumbungan, BTAG Help Desk. Walang katapat, walang katulad. Ito po yung naiibang public service po. Pag pinag-uusapan, community service, kung gusto namin sabihin, dahil di naman kami mga taong gobyerno at wala po kaming tinatanggap na sweldo sa gobyerno. Kaya community service in service to the community, hindi lang sa Pilipinas, kahit na sa abroad, doon sa mga nangangailangan ng tulong namin, mga OFW Pilipino. Ngayon, dito na po tayo. Well, eto na ang inyong inaantay. Ano po yung update po namin? Pinagplanuhan po namin kung paano po namin tatrabahuin po. Ngayon, sinulatan natin yung sinasabing gobernador para magsagawa ng public hearing para doon sa mga pobreng residente ng Villa Hermosa Sur, Barangay, mga residente roon, dahil sa sobrang baho, matindi po ang kalbaryong ito'y dinaranas po nila. So ngayon, sa parting po to, kasama pa rin po natin si Ms. Char Mateo, ganun din po yung aking NGO ng IBMI NGO, Ipabitag Mo Incorporated NGO, Executive Director, si Apple Meneses. Ano pong ginawa po namin? Untouchable daw kasi. Ma-influensya raw eh. Yung may-ari ng babuyan eh. Kaya pala baboy din ang ewan. Hindi ko, ang ginawa po namin, ano? Okay? Isa-isahin po na natin. O umalis po ang bitag, panoorin. So nangyari mga boss, yung sinasabing gusto namin mangyari na magkaroon ng public hearing, kumilos po ang gobernador, kumilos po yung vice governor na siya pong inatasan pagdating po sa mga sangguniang panlalawigan patungkol doon sa sinasabing bagay na maintindihan po nila kasi ordinansa po, or di naman kaya sa provincial level na yan. So in this case, para makita ninyo, kasama ko pa rin po yung dalawa. Okay? Kasama po si Apple Meneses, non-government organization, Ipabitag Mo Incorporated. Kasama rin po yung aming Vice President for External Affairs and External Matters, pagdating din pati legal matters. Ito yung aming Vice President, si Ms. Char Mateo. Good morning sa inyong dalawa. Good morning pa rin. Alright, sige. Ano po nangyari dito mga boss? Matigas po ang ulo, Matigas po ang ulo nitong nagmamay-ari. Nakita po namin, sa itsura pa lang, maldita eh. Ngayon, gusto niyo maintindihan. Sige, napansin mo, hindi ba? Matyaga po, tingnan niyo na lang po siguro, kasama ko po sila, si Marivic Tejada, yung may-ari. Yeah. Parang dumarating,
Bakit sino bang pader nito? Ano bang anong nakalap natin? Ikwento ninyo kung bakit ganyan katigas ang ulo. Sige. Well, according po dun sa mga residente po mismo doon at yung mga complainant po na nagreklamo sa IBMA at NGO at BITAG na yung Tejada family ay well-known and malawak daw po yung network and political affiliations nila sa province. At ito naman po ay public records and base na rin po doon sa mga nakatira sa paligid ng Golda Farm na yung dati daw pong vice mayor ay in-law nitong si Marivic Tejada. Ayun. Yes, which is probably no na yun po yung talagang ginagamit na pader. Kaya nakakapagpatuloy pa na makapag-operate ang Golda Farm despite all the violations they've committed. Ayun. Kamag-anak international. International. Kamag-anak incorporated. Ikaw tingin mo dito. Well, Nakita mo, Charm. Oo nga, no, in-law niya yung, Yes, yung dating dating vice vice mayor. mayor. Pero mind you, during his vice mayoral, siya yung nag-author nung relocation nung Golda Farm Matagal Piggery yun, nung I think 2023, boss, Yes. kung hindi ako nagkakamali dun sa record natin. Pero from 2023, dun sa utos ng Sangguniang Bayan na i-relocate ang Golda Farm dahil inireklamo ng mga residente, walang nangyari. Nako. Hindi na-relocate. And ang surprisingly, nung nandoon na tayo sa public hearing, nung turn na ni Mayor Tolentino dun sa podium para magsalita, tinawag niyang Ninang. Aha, Ninang! Si Yung Mayor. owner. Ninang niya yung may-ari. yeah. Okay, exciting to, ano? Ano pong nangyari? Okay, eto na po yung public hearing. Ako na po ang nagsalita. Panoorin. Yung sinasabi namin, yung ECC na ginagamit po nitong nasa likod ko, kung sino man to, na nakikita ko defiant. We cannot bend the law. Ang batas ay batas. Hindi pwedeng manaig. Kaya may lokal na pamahalaan, merong devolution, respetuhin ang lokal na pamahalaan na kinakailangan sang-ayon yan sa national law at hindi pwede magkaroon ng jurisdictional conflict. Gusto ko pong mangyari ang provincial government makipag-ugnayan po sa DNR. At dito po sa sinasabi natin nagngingisi-ngisi, nagtatawanan ng mga taga-EMB. And I want you to listen carefully. Hindi kami pumunta rito para mag-aksay ng panahong gumastos 11-man team. Stay sa Isabela in a prime hotel just to visit you, look you in the eye, and tell you exactly, read my lips. Hindi kami nagbibiro. Kaya pagpunta ko rito, hindi po tulfo ang kausap ninyo. Bitag po. If I may say so, correct me if I'm wrong, Mayor. Yung dating natalo mong tumakbong pagka-mayor, vice mayor, siya po gumawa ng resolution. So, asawa po niya, yung may-ari. Hindi po ba? Sila, pamilya po nila. Okay, I rest my case. Okay, yan po yung public hearing. Ngayon, nakikita ninyo, nakatingin lang, parang may kunting, parang pamilyar ang mukha. Yung mga hugis na tabas na mga medyo sumusuway talaga. Alam mo po ba? Sige, dadiretsuhin na natin, ano? Nandoon po sila, yung kasama natin, kasi we're taking note. Alam niyo ba ang nangyayari? Sige, sasabihin, parang nung nag-hearing na, merong isang attorney roon na at the end, nakipagtulungan naman sa atin. Anong sinasabi? Kung maaari, i-suspend muna at total parang napag-usapan na. Abay, ka muna. Parang dito sa parting to, parang gusto nila ata buying time kasi nakaabot na sa kanila. Hindi po pwede to. Anong nangyari from there? Kay Charm. Nagkaroon kasi ng palitan ng mga katanungan, then sinagot. Ando doon ng DNR EMB Region 2, ando doon ng LGU ng Madela, si Mayor Tolentino, at nandoon po yung miyembro ng komite ng Sangguniang Panlalawigan. So nabigyan ng pagkakataon po yung mga miyembro, yung mga board members na makapagtanong ng mga bagay-bagay doon mula sa may-ari hanggang doon sa mga resource persons. Isa na doon po ang bitag. However, dahil mahaba yung naging pag-uusap, nagkaroon ng palitan ng sagot at tanong. Kung hindi po ako nagkakamali, yung pinaka-chairman ng Committee of Agriculture, sinabi niya na, sige, dahil mahaba na, napag-usapan na natin, ito na yung mga solusyon na gagawin, baka po pwede na nating isuspend yung hearing dahil malinaw na siguro sa may-ari yung kanyang dapat gawin. Doon po pumalag ang bitag sa oras na yun mismo. Ayun, okay. With that, eto na pong aming ginawa. Kasi parang suspend muna.
Nung chairman mismo ng Agriculture ng Sangguniang Panlalawigan, si Attorney Thomas Bacak. Pero, bandang huli, ano pong ginawa namin? Okay, eto na po. Sa amin po nagsimula. Hindi naman siguro makakaabot sa inyo. I really wrote the governor and say, we need a public hearing, aabot na sa provincial government. Because the provincial government, kaya po nila mag-suspend ng mayor kung matigas ang ulo Let's leave it to the governor. But then again, paano kung si governor at si mayor magkaalyado? Paano kung yung composition, I will be very, very frank and real talk. Let's go and check it out. We can use our senses, ang ilong natin, mata natin, tainga natin, instead of just simply talking here, ayan, nakikita tayo. We gotta walk our talk and walk the walk. The suggestion is accepted, and even without a motion, the chair would like to declare that, would like to request that there will be an on-site inspection, not to prejudice the lives of other people, but for us to see the reality in the site. Napansin nyo, mabait naman po yung vice governor. Kaya lang, nalaman ko na ang gobernador na si Dax Kua at yung medyo makaalyado yung dating mayor, kaya ako, diretso po ako magsalita, tamaan kung sinang tamaan. Wala naman akong pake. Basta't importante, ma-deliver natin dito. Okay naman si Vice, kaya lang si Vice, pang Sangguniang Panlalawigan. Mag-report pa rin kay tawag dito, kay gobernador. Pero maganda roon, inallow niya mag-on-site inspection para malaman natin kung ano yung kalbaryong dinadanas ng mga kawawang mga residente. Kami naintindihan po natin Kaya hindi po kami basta-basta salita lang. Ang public service hindi po nangyayari sa studio. Pwede rin po yan. Pero kung talagang kumakasa tulad nito, alam niyo, mga kasama ko rito, si Apple, sa NGO, malumanay magsalita. And then, ito naman si Charm, palaban, bitag talaga. Pero mas maganda, eto na po, nung pumayag na, okay, papunta na po roon sa Golda Farm. Panoorin. Lahat naman ng tumingin dito na nag-evaluate, except from the LGU, wala silang binibigay sa akin na result ng evaluation during every time they may complain. Pero nag-evaluate na by my evaluation ba dito Pumupunta sila, yung pinagagalitan DOH, ako, yung- amoy-amoy ganyan, but I do not respond kasi I want to stop down to their level. Pero wala silang gaya ng EMB, may binigay na findings. Ang PBET may binigay na findings. Ang PEMO may binigay na findings. Bakit sila walang findings or allegations? They should, if they want really to talk, to help us, if there are findings, dapat tulungan kami how to solve the problem. Hindi yung papatayin kami. Kasi in every problem, there is a solution. We want to live just like them. It's easy to say relocation, but I need a lot of money to relocate. Kaya ako nakikibargain. Na-give me a mayor's permit of my old piggery so that I can seek financial assistance, may lilipat ko sa kabila. Because when I started this piggery, umutang din naman ako man Kasi hindi naman kami mayaman. Sakto-sakto lang. 3 times a day kumain. Ma'am, meron po bang sinive yung local government office, the mayor's office? Bakit hindi po din ako nag-issue ng mayor's permit? Kasi IAS, para po sa amin wala naman sigurong rason ang lokal na pamahalaan na hindi kayo bigyan ng business permit kung compliant po kayo sa lahat ng mga... That is also a puzzle for me, ma'am. It is in the minute of the session where I attended during the time of Vice Mayor Ramos. 3 times akong nag-ano. But the PLO probably say na hindi namin si binibigyan. 3 times siya nag-utos, hindi namin binibigyan. Since then, hindi na ako nag-comply. Kasi ayaw ko yung maki-antagonize sa kanila, nipipilit yung gusto ko. In fact, yung resibo na binigay ni Mayor Spirit ko, dinidinay ni Mayor kanina, yung nakita Hindi ko po, siya. ano po yun ma'am application. That's only an application. Kumbaga po, hindi ba nag-i-issue ng mayor's permit o kaya naman ng business permit. Ang concern naman po ma'am, meron po pa kayong mga sanitation na alinsunod po doon sa batas, Ma'am, sa zoning. since na dininay kami, we did not comply anymore. I think Kasi ma'am, parang- this is the best time to comply na siguro. I'm willing to comply. Siguro yung comply, hindi na kayo nag-seek ng application Hindi, ulit I'm for going mayor. to comply kung ang weather ay fair.
If the weather is fair and going to comply, why not? I think dun sa complying or compliance na sinasabi natin, I think we're past that. Diba the ECC already, the EMB already issued a suspension. That's why you already agreed na mag-relocate, ma'am. So, why do you have a condition na kailangan kayong makapag-loan bago kayo makapag-relocate if you are depopulating na po? I am depopulating. Depopulating, transferring to the other building. Po, hindi po kayo. Ma'am, it doesn't cost me 50,000 or 100,000 to build a building. It cost me millions. The space in Milao, labor is very high. Raw materials are very high. Kasi ma'am, Ma'am, ang hirap sabihin sa amin, may meron na hirap na magpatayo. Hindi namin kaya. Pero it's I do easy not for like you to make compromise na to sige, defy 1 year the I can do government. it. Dr. Tejada, I want also the coming from consideration. you, you're already not complying with the government, with the local authorities. What? So, ano pa ho ang pinag-uusapan natin dito? But then, relocation, tama ho ba? Yes. That's why they are here to help you na matapos ma-depopulate, may benta siguro yung mga baboy ninyo, and then makapag-relocate ho kayo ng bago. Yun na nga, ma'am, we are committed to that. Okay. But give us time to build a building. Ma'am, ang daling sabihin, pero mahirap gawin. Ma'am, bakit mauuna ang building kung nade-depopulate ka na? Ay, alam nga na, may benta ko yung mga stocks ko, rental stocks yan. That is a Readers yan. concern. I think hindi ho kayo talaga nakikipag-cooperate. Okay, since never you're mind, not let's following go. the law. Finish. I was listening kanina sa inyo. Pag sinabi ngayon ng Bureau of Animal Industry that's an illegal structure there, it's hazardous to the environment, even if yung mga SOMO yan, pag magbigay ng pronouncement ngayon yung Bureau of Animal Industry, which is what your business is all about, magkakaproblema ka. Hindi po kami anti-business. We want you to flourish. As a matter of fact, business yan eh. But magkakaproblema po kayo because you will now be in conflict with the national law. Now, sinuspend na po nila. So pag sinuspend na po nila, ibig sabihin, and then... My ECC is suspended, but I have to operate until I relocate. That's what I understand. Sandali muna, no? Ang Bureau of Animal Industry, nagbibigay po ng lisensya kung ikay magiging industriya. Ang level nyo po, hindi na po backyard. And so, you cannot be given a permit and you will keep on defying because ang kalaban nyo na po, hindi na po environment. First and foremost, the environment is another issue, pero the subject here are pork or your pigs. So now, sila po ang magsasabi sa inyo. You have to pass the standard. Kasi kung hindi, you're still a backyard, but you're growing. Ngayon, kung nag-a-apply po kayo ng permit, you will never pass because yung standard po, nasa 400, nasa mid-size na po kayo as per the Bureau of Animal Industry. Yeah, that is No, what ngayon, my ma'am. ECC says. No, I am no, entitled to 400. ma'am, sandali. ECC is DNR. This is Department of Agriculture. Ayaw po namin kayong bitinin, pero magbibigay daan po kami sa full episode na mapapanood nyo. Ito po ang bitag. Ito po yung IBMI, Ipabitag Mo Incorporated NGO. Pag trinabaho po namin kayo, kahit sino pa kayong talpulano, gobernador, senador, congressman, kahit sino pa kayo, wala kaming sasantuin kahit kadugo ko pa kayo, kapilyido ko pa kayo. Walang uso, hindi uso yan dito. Hindi kami marunong magbaluktot ng batas. Iba po ito ang sinasabi natin, pambansang sumbungan. Ngayon, pinalawak. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, walang katapat, walang katulad. Magbabalik. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Nagpakilalang manager ng Honda, tibay ng sikmura. Sa loob pa ng kumpanya isinagawa ang modus, ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Helpdesk. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop.
Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our BTAG app now. Pambansang Sumbungan, BTAG Help Desk. Lumapit po kami sa BTAG para ireklamo ang nagpakilalang manager at ahente ng Honda na si Noel Tongol. Sa kadahilan ng hindi niya po naibigay yung binili po naming Honda Giorno. Habang nangyayari po ang transaksyon, nandun po kami sa loob ng Honda mismo at nandun din po ang manager at ang mga staff ng Honda na dinideny po nila na hindi nila kilala si Noel Tongol. After nung nangyaring ito, Sir Ben, Sir Carl, sana po matulungan niyo po kami sa aming problema. Maraming salamat po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan, BTAG Help Desk. Sampu kumukuha ng tibay ng sikmura at laman loob, ito nagpakilala ng manager sa loob mismo ng dealership. Kung yan ang pagkaalam ko, siguro siyang katarbang mga tangaring kayo sa dealership ninyo. Bakit nangyayari sa loob? Kasi kung nangyayari, the presumption of regularity, regular lahat, pero bakit merong mali doon sa loob? Ayan, makakasama natin ngayon live sa studio, mga bumili po ng motor. Magandang araw sa inyo lahat. Magandang araw din po. So, diretso na tayo, no? Itong motor na to, nabili ninyo sa loob mismo? Transaction ninyo dito sa nagpakilalang manager? Opo, bali nabili po namin ito sa loob ng Honda Motor World sa Saan to? may Mandaluyong po. Sa Mandaluyong, okay. Okay, doon mismo sa loob. Opo, At doon po ang nangyari. nagpakilalang manager sa loob din? Opo, si Noel Tongol po. Meron ba sila mga CCTV rin sa loob? Marami po. Okay, marami. Okay, so kung nagpakilala siyang manager, lakas ng loob niya. Baka magkasapakat siya sa loob, hindi kaya? Meron siyang kasapakat sa pambubudol nila sa loob. Makinig kayo, Honda, hindi namin trabahong siraan kayo. Honda, Kawasaki, kahit lahat kayo. Pro-business po kami. Ang ayaw namin, kayo mapapasok dahil sa katangahan ninyo, hindi po pwede sa amin yan. May mananagot kapag nangyari sa loob ng inyong tanggapan. At pagkatapos, the presumption of regularity, regular lahat, pero teka muna, bakit nagamit ang inyong tanggapan kung saan doon mismo ng budol? Mga putok sa buho, mga putres kayo. Nagmumura ba ako? Hindi. Anong sinasabi ko? Galit ako dahil naisahan kayo sa mga katangahan ninyo. Okay? Ikaw, nakatawa ka. Kinakabahan ka na. Huwag kang kabahan. Silang kabahan, huwag ikaw. Okay? So, kumusta ka naman? Parang takot na takot ka. Okay, bigyan ng mic. Ba't ka takot na takot? Kasi po yung pera po na pinangbili ko po sa father ko po. Okay. Sa loob mismo nangyari? Yes po. Okay. Pera ng father mo yun. Ikaw naman, boss, sa taas. Po, same transaction din. Sa loob din ng, Sa loob po ng Nagpakilala siya ng manager? Yes po. Ikaw, okay. Sige, ikaw naman. Ganun din po, sir. Iisa ang modus, ha? Opo. Iisa ang pattern? Opo, Iisa ang pambubudol sa loob. Ang place ng sinasabi, ang kanilang palaruan nitong mga mambubudol sa loob mismo ng dealership. Opo, andun po. So, isang pattern, isang tao, isang gumaganap. May kasapakat to. Ganun po. Tingin namin. Okay. Ikaw naman, kumusta ka naman? Okay, may sasabihin ka ba? Balik po yung sa akin po, hiniram ko lang rin po kasi Naintindihan ko naman eh. Ikaw naman, Chip, boss. Kumusta naman ang hikaw mo dyan? Ganda. Paglaki ko, gagayahin kita. Sige, okay. Ganun din po yung transact na nangyari. Alright, lahat isa. Same lang po. Pinatatawa ko lang kayo. Parang kinakabahan kayo. Huwag kayong kabahan pag nandito nga. Ilalaban ko kayo dito eh. Hindi po pwedeng ganyan. So, si Roberto Buhayo, branch manager ng Honda Motor World Incorporated sa Mandaluyong, ba'y kayo malaki? Makausap natin to. Ayan, number 1 ka. Ako number 2, number 3. Kapag binaba kong isa, naku, Diyos Maria Joseph, hindi nyo magugustuhan. Alright, magandang umaga sa iyo, Roberto Buhayo, sir. Manager ng Honda Motors World Incorporated sa Mandaluyong. Good morning po sa inyo. Good morning po, Sir Ben. Alright. Robert Buhayo, sir. Robert Buhayo po. Robert Buhayo. Sir, nakalive po tayo sa IBC TV 13, ganun na CLTV 36, okay? And then worldwide, ito, napapanood po tayo sa BTAG official channel po namin, okay?
Ngayon, Yes po, sir. bakit po nangyari dito sa loob mismo ng inyong tanggapan, sir? O maaaring hindi nyo alam, kayo ba yung nagpakilala o iba pong narereklamo nila? Nakaabot po ba sa inyo? Sir, actually, hindi talaga ako yung pagkakilala nilang manager doon. Okay, Ang kayo po ang nagpakilala manager. po- Kayo po yung manager dyan. Apo, sir. Ako po ang totoong manager ng Honda Motor World. Hindi mo ba alam, Mr. Robert Buhayo, na nangyayari sa loob ng bakuran mo, yung sinasabing pambubudol ng isang nagpapakilalang manager, nilagpasan ka pa, ang laki ng tiyan, busog na busog, tong putok sa buho to Gusto kong tusukin ng pordible para sumingaw yan. Yan ba yan? Yan ba yung manager? Yan, nagbibilang ng pera. Paano nangyari, sir, sa loob mismo ng inyong tanggapan? Nandyan. Meron ba kayong fixer sa loob, sir? Yun nga po ang hindi ko alam, Sir Ben. Kung hindi mo alam, wala kang karapatan maging manager, kaya mapapahiya sa atin ang Honda rito. Robert Buhayo, umayos ka, sagutin mo to. May pananagutan ang inyong dealership. At hindi magugusto ng Honda to. Bakit? The presumption of regularity, regular lahat ng transaction, ginamit ang inyong tanggapan, sa loob ng tanggapan nagbabayaran, hindi niyo pala kilala to kung sino tong kumag na putok sa buhong hinayupak na to. Hindi ako nagmumura, nagagalit lang ako. Tapos nangyayari, dun mismo sa harap-harapan, sa loob ng inyong tanggapan, binabalahura kayo, binabastos na kayo, baka bandang huli, pati kabayo dyan, etsa na yung lugar ninyo, hindi nyo alam Kaya ako nagagalit hindi sa iyo, sa pinagagawa nitong bondat na to, sa tanggapan mo ba to? Tanong ko, nakikita mo ba ngayon kung anong sa CCTV nakikita mo ba ito? Nakikita mo bang ginagawa? Ayan, inabot pa doon, yan, lumabas ka, mayroon pang ikaw ba yun, nakapula? Siya ba yun? Hindi ko kung sino man yun. Sa loob mismo na yung tanggapan, nagbabayaran, ano nangyari dyan? Nakikita mo ba ngayon to? Sir, hindi ko po nakikita. Actually, sir, wala po talaga ako nang nangyayari. Okay, wala. Kasi So, kung nandyan sandali po, muna, sir, sandali. Kung wala ka roon, sino ang nandoon sa inyong tanggapan? Ang naiiwan po dyan, Sir Ben, yung mga staff ko po. Kasi po, nag-fill po ako. Hindi lang po ako magtambol. Sandali. So, ibig mong sabihin, wala kang kasalanan. Libre ka. Wala po. Hindi ko po alam, Sir Ben. Ay, makinig kang kumag ka. Nakikita kita, nag-aano ka ng papel. Diyan mismo. Ayan, nakatayo ka, umalis ka. Nakikita mo, kasapakat ka, Ay, hindi ko po alam yan, Sir Ben. Alam mo siguro, ganito, Robert, puntahan kaya Yes, kita, sir. magdala ako ng CIDG dyan. Sige nga, patunayan mo sa akin, nagsisinungaling ba tong cameraman? Nakikita ka namin, ikaw mismo, ikaw o may kambal ka ba? Ayan kitang-kita ko. Ay, hindi ko po. Ay, pag pumunta ako, nakita ko, tawag sinungaling mo, hahampasin kita ng papel sa ulo mo, hindi ako nagbibiro. Kitang-kita kita, naka-uniforme ka pa. So kasapakat mo to dahil nakikita mo nagbabayad. Hindi mo ba alam kilala mo ba kung sino tong tao na to? Kilala ko po yung katransaksyon nila, Sir, pero hindi ko Bakit ka hindi harap nakikialam? nila na Kaya nga umaalis ka. So nangyayari sa loob ng tanggapan mo? Hindi ko po alam talaga, Sir Ben. Tanga ka Kasi kung alam talaga, ko yan, hindi mo mangyayari alam. yan. Kung bisitahin kita para malaman mo, pag nagkamali ka ng sagot, dadagukan kita. Hindi ako nagbibiro. Wag mo akong paglaruan. Isinusumbong ka rito sa pambansang sumbungan. Siguraduhin mo baka pagdating ko diyan, tatago ka na, hindi ako nagbibiro. Bibisitahin kita diyan, kasama pati mayor ninyo. Hindi lang diyan, pati Honda. Pati Honda mismo, Philippines. Idudulog ko yan. Tsaka isa pa. Baka gusto mo mapatawag sa mga hearing. Gusto mo ba? Paano mo ipapagtatanggol ang sarili mo? Work with me here. Work with me. Branch manager ka ng Honda Motors World Incorporated, Mandaluyong. Robert, nakikita kita. Huwag ka mag-aano. So, nakita na yung transaction? Nandoon siya? So, kamukha, may kambal ka ba? Wala May talaga identity, akong may matandang identical twins ka ba? Kasi kung alam ko yan, Sir, nagtatago na rin ako ngayon, Sir, Mag-umpisa ka na magtago. Nakikinig sa atin. Alam mo ba kung sino nakikinig sa atin? Si Attorney Melvin Matibag ng Director ng National Bureau of Investigation na dapat ikay maimbitihan, masomon ka lang naman para maintindihan nila dito sa ginawa mo.
right in your face, inside your establishment, nangyari yung pambubudol. Ang dami mo na biktima, kumukuha ng pera, ginagawa mong palaruan, hinahayaan mo itong scammer sa loob ng inyong tanggapan. The presumption of regularity, regular lahat ang mga transaksyon kasi nandoon ka eh. Tapos sasabihin mo, wala kang alam. Sir, may video po ba na... Yes, meron! Nakikita mo. Sandali. Okay, sige. Yan ka lang, makinig ka. Bibilangan, sir? Makinig ka lang. Yung video niya. Alright, sige, sandali. Good morning, Attorney Melvin Matibag, Director ng National Bureau of Investigation, sir. Good morning. Tumatangkili po sa inyong programa. Thank you, sir, for... Salamat po. Sige, sir. Quickly lang, sir. Alam ko, busy po kayo, no? Sige po, Quickly. opo. Nakikinig po ako dun sa pag-uusap nyo. Nakalive po tayo sa IBC TV 13, CLTV 36 worldwide sa aming channel po ng Bitag Official. Sir, nakikita nyo, the presumption of regularity, nangyari po sa loob ng tanggapan. Ang dami po ng biktima ng sa Honda ho, ng Mandaluyong branch. Ito yung manager mismo. Right there, nakikita niya, may isang papakilala, kumukuha ng pera, nabudol sila, bumibili na, nagbayad sila sa loob ng tanggapan mismo ng Honda. At makikita po, dinideny po na kilala nila, pero na biktima po itong mga, andyan po mismo manager, nakikita po namin sa video. Sir, sa loob ng sinasabing tanggapan or dealership, nangyari yung pambubudol at dinideny nila ngayon, at this point, kawawa po ng mga biktima. Ano pong magagawa po ng NBI para mapakita po rito? May summon nyo pa po ito, sir? Mag-imbestiga ba kayo? Parang ganun po Pwede po namin imbestigahan yan, mutuo proprio. Ang pinakamaganda po siguro, yung mga nagre-reklamo ay kung maaari po sana magpunta sa tanggapan namin. Sige po, sir. Well, i-assign ko po agad dito sa anti-fraud po namin kasi para maimbestigahan po. At yung mga ebidensya po ninyong sinasabi, pwede rin po ipadala rito. At maiimbestigahan po natin. Ipapatawag po natin yung pong mga binabanggit na inireklamo. At maaari din po natin puntahan yung kanilang tanggapan para doon mismo po magkaroon po ng investigation din po. With that, sir, Attorney Melvin Matibag, Director ng NBI, pinaka-popular ata po kayo ngayon. Sir, everybody. Po, no? Sa tanggapan ko na po mismo nila sila magpunta para mas mabilis po nating ma-assistihan at matulungan. Sige, sir. Sa akin pong tanggapan, hanapin na lang po yung isang aking abogado ron, si Attorney Alejandrino. Hanapin po at siya po ang ating pong uutusan para mag-coordinate po sa anti-fraud unit po namin. With that, sir, copy that. Thank you so much. Mangyayari po yan. Maraming salamat, sir. Mabuhay po kayo, Attorney Melvin Matibag, sir. Salamat po, Sir Ben, and looking forward to see you personally po. Okay. We'll be there, sir. Thank you so much. Again. Okay, mga boss, nakita niyo na ba? Ang bait ng sinasabi nating NBI. Oh, manager, nandiyan ka pa ba? Yes, sir. Apo, nakikinig po. Nakikinig ka na, iimbitahan ka na ngayon ng NBI for summon ka na, magpapaliwanag ka, anti-fraud. Nangyari yung fraud sa loob ng inyong tanggapan. Hindi mo pwedeng sabihin, wala kang alam. Humanda ka na lang, mag-diaper ka na, baka maihi ka. O di naman kaya, sumuot ka na ng makapal-kapal na pantalon. Hindi ako nagbibiro, ha? Hindi ako nagbibiro. Nangyari sa loob ng tanggapan mo. O sige, para maintindihan mo, ano? Nakikinig sa atin dito, Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas Mauricio, good morning po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po, Ginoong Cartulfo. Magandang umaga din po kay Director Melvin Matibag at dito po sa ating mga panauhin. Okay. Lalo na po doon sa mga nabiktima. Ang nakikita po natin dito, hindi pwedeng itanggin itong manager na wala siyang kinalaman doon po sa pagkakabudol ng mga bumibili. Doon sa loob po mismo ng kanyang tanggapan, at lumilitaw po, Ginoong Bentulfo, mga kababayan, kaharap pa itong manager na ito doon po sa nagaganap na pagtanggap ng pera. At pagkatapos, ang ginagamit na pambilang ng pera, Ginoong Bentulfo, mga kababayan, yung pong counting machine ng Honda Motors Mandaluyong. Sobra pong dami nung tinatawag nating badges of fraud. Na tatak ng panluloko na nakikita sa kanila. Ayun. Bentulfo. Maraming salamat sa pagpapaliwanag niyo, Attorney Batas Mauricio. As usual, informational, educational. At mahalaga po rito, iimbitahan na po sila, mag-iimbestiga na papasok ng NBI anti-fraud, Sir Attorney. Maraming salamat sa iyo. Mabuhay po kay Attorney. Maraming salamat po. Alright. Okay, babalik tayo rito. Dito sa kay Robert. Andiyan ka pa? Yes, sir. Apo. Kumusta ka naman? Okay lang po ako, sir. Masaya ka ata? Malinis. Malinis.
Malinis po yung pangalan ko, sir, na wala akong kinuhang pera dyan. Malinis. Sa totoo lang, Kaya nga po, nakikipagtulungan ako sa kanila, sir. Makikipagtulungan Para ka. Hindi, ganito. yan. Boss, sandali. Sige nga, magsalita. Makikipagtulungan daw. Ang tingin niya? Noong una po, dinidinay niya po eh. Aha. Ikaw na. Makikipagtulungan daw. Ha? Makikipagtulungan daw. Masaya ba kayo? Wala po yan. Hindi raw sila masaya. Hindi siya. Naniniwala ba kayo? Hindi po. May anomalya po sigurado sa loob. Ayan. Siguro ganito, Robert Mohayo, ayaw na kita makausap, humanda ka na lang at sayang oras ko sa iyo. Total, malilinis mo. Ngayon pa nga lang, nadudungisan na tapos lilinisin mo. Bigyan kita ng Sonrox, ayusin mo sarili mo. Umayos ka. Good luck. See you sa NBI. Thank you. Chupi. Okay, ganun ang gagawin natin. Alright, okay ba kayo? Sinabi ninyo pag ang pambansang sumbungan. Bakit kayo kinakabahan? Pag sinabi namin, ilalaban namin kayo, hindi namin kayo iiwan, totoo, matakamtan yung hustisya, hindi natutulog ang batas natin. At ayaw na ayaw ko yung bending the law. Okay? Si bend, bitag, si Ben ako, walang D. Bend yun eh. O ako, ayaw ko eh. Ito, binuwabaluktot nitong kumag na to eh. Okay na ba kayo? Apo. Chip, parang mukhang malungkot ka pa. Hindi kasi, sir, ayun nga. O, bigay mo sa kanyang mic. O, sige. Ang gusto mo sabihin? Hindi, yung mga transaction, parang biggest factor yung nangyari inside the branch. Okay. So, doon pa lang, yung kumpiyansa namin na legit yung transaction namin, kaya kami napatransact mo sa... Alright. Hindi naman kita masisisi sa loob mismo ng tanggapan, kahit sino ba naman, kahit naman siguro ako. Presumption of regularity, lahat na nangyayari dun sa loob. May mga CCTV. Ang lakas ng loob, mag-ewan natin, siguro sa kanya. Pag nakita nyo kayo naman. Bali yung sa akin po kasi, medyo nag-aalangan po ako sa kanya. Bakit? Ginawa ko po, yung bank account po nung binigay niya sa akin. Bali, sinerch ko. Honda naman din po. Patay. Doon ko po hinulog sa bank account po. Honda po. Naku, sarap niyan. Gustong-gusto ng NBI yan, mga ganyan. Fraud. Okay? Boss, ikaw naman, kumusta ka naman? Okay, anong masasabi mo? Gusto kong may masasabi kayo bago tayo magbukas. Okay? Yun, medyo gumaan po yung loob nung Alright. dito po napunta sa Bicol. Maganda. Tapos, ang nangyari po kasi sa akin is half cash and half bank transfer. Naintindihan ko yan. Pero yan, pinaghirapan, hindi naman pinupulot kung saan. Kayo naman, boss. Bali yun, sir, sana lang din kami ng assurance. Well, NBI yan eh. Opo. Wala silang, they will have to cooperate or else evaporate. Opo. Kasi, imbitahan na sila. Pupuntahan pa sila. Opo. Mahirap masampahan ng kaso. 3 kayo, tapos sa loob ng fraud, ebidensya yan, mahirap. Hindi ko naman sinasabing, innocent until proven guilty in the court of law. Okay na ba natin? Ikaw naman. Sasabihin ka na, medyo tamapang ka na ngayon. Go, Gumaan na rin po yung loob. Okay ka na, matapang ka na, ha? Well, okay na tayo. Okay na po, sir. Antayin na lang natin, mga imbita. Ito po ang pinalakas, pinalawak ang nag-iisang pambansang sumbungan bitag. Walang katapat, walang katulad. Pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now.